Quick cap saving. Good morning mga kaimas, panibagong araw, panibagong vlog tayo. So may nakikita kayong ayan, Toyota Hilux. Papakita ko sa inyo paano mag engine wash ng Toyota Hilux tutorial. Hindi po ito yung mga tinatawag na mga detailing. Iba po ang procedure ko ng mga tinatawag na engine wash detailing. Ito lamang po ay engine wash. Papakita ko yung bumper sa harap at papakita ko rin yung likod para mag-familiar kayo. Yan, Toyota Hilux. Pakita yung likod. Yan. G Toyota Conquest. Okay? Yan. So, siguro may nakapansin kayo yung tape. Binabapping ko po kasi yan. For more tutorial na pagbabapping, visit on my YouTube channel. Libre-libre lamang po. Yan. At ano nga ba ang mga dapat ingatan sa Toyota Hilux kung kayo ay magsagawa ng pag-engine wash? Ang kanyang alternator, computer box, intake filter hose, at ang kanyang body painted exterior, kahit itong mga piano black sa Toyota Hilux. At syempre, kapag kayo nagsagawa ng pag-engine wash, ay ingatan nyo rin itong mga insulator sa Toyota Hilux o sa ibang model. Okay, mamaya papakita ko yung tutorial ko paano maglinis ng insulator katulad ng sa kisame ng sasakyan sa loob. Same same material ang ginamit. At ugaliin nyo rin na kapag kayo nag-engine wash ng Toyota Hilux, ay tanggalin nyo rin itong cover. Yan. Okay. So, ayan. Nakatornilyo po yan. Ayan. Binalik ko lang para hindi mawala. Ayan. Ito yung kanyang tornilyo. Binalik ko lang. At ito yung kanyang plastic. At ingatan nyo rin siyempre yung foam. Pwede yan kahit punasan nyo na lang yung mga foam. Pero kung plastic lang ay pwede nyo hugasan tong kanyang plastic cover. Okay. Yan. Kapag hindi nyo kasi tinanggal yung cover, ay mababasa pa rin yung loob. Ang masama ay hindi nyo malilinis at mabablower tong buong area. Ito may cover. Kaya pinakamainam,
kapag kayo mag-engine wash ng ganitong area, ay tanggalin nyo na yung cover kahit sa anong unit. Tanggalin nyo na. Yung mga kanyan dapat ingatan na yung kanyang alternator. Ayun ang kanyang alternator at Toyota Hilux. Yan. Okay. At ang kanyang intake filter hose. Yan. Pero safe siya mga kahimas. Safe siya. Naka-ready sa ayan, pang snorkel. Naka-ready siya, okay? Ready for snorkel siya. So, at ang kanyang computer box. Nasaan nga ba ang computer box ng Toyota Hilux? Ayan. So, nasaan nga ba ang computer box nitong Toyota Hilux? Importante po yun. Kailangan malaman nyo kung saan nakapwesto ang computer box ng Toyota Hilux bago kayo magsagawa ng engine wash. Pero ito ay libre, papakita ko sa inyo. Ayan. Toyota Hilux. Open. So, kanina ay binuksan ko na yan. Ayan. Andito yan kanina, mga kahimas. Okay. So, yung iba ay nakapwesto dito. Kanyang computer box. Ibang modelo, ibang mga unit o mga sasakyan. Ayan. Dito siya. So, ayan ang kanyang computer box. So, eto. Ito. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Maraming harness. Ayan. Style box. Ayan. Yan ang kanyang computer box. Nasa ilalim ng dashboard. Ayan. Okay. Yung ibang mga sasakyan ay nasa labas or makina ang kanyang computer box or depende sa modelo. Ayan. Okay. Tayo dito. Ayan. So, wala sa makina. Meron minsan, andito yung computer box sa Everest. Minsan sa mga BIOS, andito, yung nakapwesto. Or doon, then dito sa mga Navara. So, kailangan, bago kayo magsagawa ng pag-engine wash, ay busiin nyo yung mga dapat ingatan, katulad ng intake filter hose. So, safe. Ready for snorkel. Alternator. Yan, tatakpan nyo ng plastic. Ayun, yung may tanso. Yan. At ang kanyang computer box. So, safe. Ang dapat natin ingatan dito sa Toyota Hilux ay ang kanyang alternator at intake filter, insulator. Yan. Huwag kayo magbabasa ng pressure water sa insulator dahil masira po yan. Katulad nito nasa video, nasira. Ayan, mga tama ng pressure water. Ayan. Mga tama ng pressure water po yan. Kaya maging maingat sa paglilinis ng insulator. Okay. So, bago tayo magsagawa ng pag-engine wash, kailangan natin Joy brush, paint brush, wash mitt or microfiber foam, pwede po yan, timba. Kung sakaling wala kayong foam tank machine,
or foam wash machine. And kailangan din natin ng pressure water, blower, or kung wala kayong blower, pwede naman air compressor. Okay? Para ma-blower lahat ng area. At syempre, pressure water. Kailangan din natin yung pressure water. Ayan. So, magsusuot lang ako ng apron para maingatan natin na tumama ang ating mga belt, sinturon, or botones sa body painted top coat area ng sasakyan upang hindi magasgas. So, sa pag-engine wash ay hindi lang makina ang ating ingatan, pati rin ang panglabas. So, kailangan nyo ito lalo sa mga car wash owner para sa inyong mga sa mga inyong mga tauhan, diba? Para hindi tumama ang mga katulad ng sabi ko kanina, sinturon, susi, syempre botones kapag nag-engine wash ng ganito. Bago magsagawa ng pag-spray ng pressure water, akin munang tinakpan ang kanyang alternator. Yan. And nagsuot na rin ako ng apron. At sa paggamit ng pressure water, hanggat maaari sana ay ipatong nyo itong hose sa balikat. Iwasan nyo na kumuskos yung hose sa body painted top coat color dahil ito may tangay na buhangin. Pwede siya mag-cause ng gasgas. So, balikat lang. So yun mga kaimas, optional kung sobrang dumi ng makina ay pwede po kayong gumamit ng mga tawag na degreaser or engine degreaser. And pag meron siyang tagas ng mga langis, pwede kayong mag-apply ng kerosene. Kerosene lang po ang ginagamit ko and brush. Okay? Yan. Binabahay ng daga. So, wag po kayo magpapato ng timba sa makina. Okay? Dahil habang kumukuha kayo ng sabon
ay nagbabibrate yung timba. So nakakagasgas po siya ng mga plastic at body painted type of color, piano black or chrome. Kaya maging maingat po sa paglilinis ng makina. Halos sa mga yan, ulitin ko sa mga car wash owner para hindi nakakaya sa mga car owner o sa pagmamay-ari nitong sasakyan. So double ingat po tayo. So kailangan po ay lahat ng area na abot ay masabon nyo. Tayo ng wash mitt. Yan, kung wala kayong wash mitt, pwede naman microfiber towel, foam, pwede po yun. At brush. Meron po nito sa Lazada. Yan, kung wala kayo nito, pwede po yung mga paint brush. Saan natin? So yun mga kaimas, after natin magsabon ng area, tayo naman magasagawa ng paglilinis ng insulator. Katulad ng sabi ko, huwag kayong mag-spray ng pressure water sa insulator dahil yan po ay masira, katulad dito nasa picture. Okay, papakita ko ngayon paano ako maglinis ng insulator gamit ang
microfiber towel, wash mitt. Ayan, wash mitt. Or foam, pwede po yun. So, papakita ko muna yun sa microfiber towel. Ayan, may sabon. So, kailangan malinis. Ayan. Tsaka ko siya i-apply sa insulator. Kailangan mga kahimas ay pigaan nyo ng maigi. Dahil ang insulator ay gawa po yan sa lawanet na manipis at tela. Then yung iba ay gawa naman sa foam na manipis at tela. Ayan, pinigaan ko na siya. At akin naman siya ipupunas sa bahagi na marumi. Pakita ko, marumi. Diba marumi mga kahimas? Ayan, kabilang panel naman ipupunas nyo para makuha nyo yung dumi sa insulator. Huwag kayo gagamit ng basahan ng marumi para makapaglinis dahil lalong dudumi yun. So, malinis na lang ulit. So, ganoon lang mga kahimas. Then, gagamit naman ako ng wash mitt sa kabilang bahagi. Gamit tayo ng wash mitt. May sabon, ipigaan ko lang. Ayan. Kailangan pigaan nyo ng maigi ang wash mitt para hindi siya makasira ng insulator. Huwag po yung basang-basa. Tsaka nyo i-apply. Mga kahimas. So, pwede nyo po balikan hanggat makuha yung dumi. And kung wala kayong wash mitt, pwede naman microfiber towel or foam, pwede rin po yun. Huwag po kayo gamit ng brush dahil pwede po makasira ng insulator ang brush.
So ayan mga kahimas, after nyo mag-banlaw or mag-spray ng pressure water, tayo naman ay mag-blower. So kung wala po kayong blower, pwede po air compressor. Kailangan po ma-blower nyo lahat ng area or lahat ng mga terminal socket. Siyempre yung cable sa balikat lang ulit, dahil ito may tangay ng buhangin na pwede mag-cause ng hairline scratches, body paint, tattoo color, chrome, at sa mga yan, piano black material. Blower na tayo. After nyo mag-blower sa lahat ng area, ay pwede ninyo nang tanggalin ang plastic. Tsaka nyo muling i-blower yung inyong mga tinakpan. Kaya cool siya binilower para maiwasan ko yung tagas na tumama sa mga yang katulad ng computer box, alternator at intake filter hose upang hindi magkaroon ng aberya. Kaya after nyo magtanggal ng plastic ay muli nyo i-blower. Kasi yung mga tagas syempre, di ba, gawa ng tama ng pressure, water. So ayun mga kahimas, tayo nakapag-blower na at umabot na nga kayo hanggang sa kaduluduluhan ng ating tutorial ng engine wash Toyota Hilux. Okay, after nyo mag-blower, pwede kayo mag-add ng BS1 or Armor All sa mga rubber and plastic upang magkaroon ng kintab. Pero hanggat maaari sana ay mag-blower nyo na maayos lahat ng area. Ayan. Kung bago ka sa channel ko, please like, share, subscribe, and hit the notification bell button para po maging updated kayo sa mga bagong upload video. For more tutorial, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. So, thank you for watching, keep safe, and God bless. So, bye-bye po. Shoutout nga pala sa mga bago natin subscriber, sa mga commentator natin dyan. So, ayan.